Magandang umaga po sa inyo lahat. Bago ang mga pasasalamat at pagbati, ay basahin muna natin ang teksto ng mensahe ngayong umaga. Matatagpuan po sa Mateo, Kabanatang 25. Mateo 25, mga talatang 14 hanggang sa mga sumusunod. Ang talinaga tungkol sa aliping pinagkatiwalaan ng salapi. Ang paghahari ng Diyos ay matutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayanan. Binigyan niya ang isa ng 5,000, ang isa ay 2,000, at ang isa ay 1,000. Pagkatapos siya umalis, humayo agad ang tumanggap ng 5,000 at pinangalakal iyon at nagtubo ng 5,000. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 ay nagtubo ng 2,000. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 ay humukay sa lupa, itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000. Wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 na binigay ninyo. Heto pa po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000. Heto po naman ang 2,000 na tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamalahin kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako. Kaya ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto po ang 1,000 ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang, gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo na lamang inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 at ibigay sa may 10,000 sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. At mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon niyo sa kadiliman, sa labas ang aliping walang kabuluhan. Dooy tatangis at magngangalit ang kanyang mga ngipin. 29 years. Pinagpala tayo ng Diyos sa loob ng 21 taon. May ilang ulit tayong nadapa, pero tayo ibinangon ng Diyos, hindi ba? May mga ilang pagkakataon na tayo na-discourage. Pero tayo inaliw ng Diyos. Maraming krisis na dumaan. Na-survive natin ang pandemic. Pero tuloy-tuloy pa rin tayo. At nakakakita ako ng mga kapatid na pinagkukuhanan ko ng inspiration dahil sila'y walang sawa at walang pagod na itinutuloy itong gawain ng Panginoon. Kung meron mang nakakapanghina, meron din namang nakapagpapalakas ng loob. At kumukuha tayo ng lakas doon sa mga kapatid na sa kabila ng maraming challenges, nagpapatuloy sila alang-alang sa Panginoon. Tumitingin tayo sa Panginoong Jesus, ang may akda ng ating pananampalataya, at siya ring magpapasakdal nito. Ang tema natin ngayong anibersaryo ay yung nasa Lucas 19, verse 13, kaparehas ng teksto natin ngayong umaga. Kaya lamang, itong eksaktong phrase na ito ay wala dito sa Ebanghelyo ni Mateo. And he called his 10 servants, delivered them
the 10 pounds and said unto them, occupy till I come. Yun ay sa King James. Pero sa Amplified Version, ganito ang sabi. So he called 10 of his disciples and gave them 10 minas. 1 piece each equal to about 100 days' wages. And said to them, do business until I return. Sa Tagalog, bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin, binigyan niya ito ng tig-iisang salaping ginto. Yung palang mina ay isang gold coin. Nakatumbas ng sweldo sa 3 buwan. At sinabi ni Jesus, ipangalakal ninyo yan hanggang sa pagbabalik ko. Yung salitang hanggang sa pagbabalik ko ay nagpapahiwatig na uunawain natin ang ating teksto in view of the second coming of the Lord. Wala nang ibang paraan para interpretahin ito, kundi sa paraang titingnan natin ang kanyang pagbabalik. Ano mang itinuturo ng tekstong ito ay may malaking kaugnayan sa pagbabalik ng Panginoon. Paano natin ito paghahandaan? Iba ang paghahanda ng mga alagad ni Kristo. Iba naman ang ginagawa ng mga walang Diyos. Ang mga disipulo ni Jesus, katulad natin, ay dapat tanggapin ito na may kaseryosohan. Yung mga tumatanggi sa paghahari ng Diyos, tatanggap ng kaparusahan sa muli niyang pagbabalik. Ito'y matinding babala para sa ating lahat, lalo na sa kanila na tumanggi sa paghahari ng Diyos. Pero sinabi dito na meron namang alipin na pagdating ng Panginoon ay pinagalitan. Sabi ni Jesus, ikaw ay tamad. Ika'y masamang lingkod. At hindi lamang siya na pinagalitan, binawi pa ang pamamahala. Kunin sa kanya yan at ibigay dun sa 10. Para sa akin, nakakatakot na pananalita yun. At sa mga aliping tapat, iikot ang ating pagbubulay sa salita ni Jesus, occupy till I come. Maging abala kayo, gawin ninyo habang naghihintay kayo sa muling pagbabalik ko. Merong isang patalastas ng kape na nagsasabing, para kanino ka bumabangon? Tinatanong kong, ano ang layunin ng buhay mo? Ano ang nagbibigay sigla sa iyo para yung panibagong araw na yon ay gamiting makabuluhan? Sa ating mga lingkod ni Kristo, merong isang dahilan lamang kaya tayo bumabangon araw-araw para patuloy na paglingkuran ng Diyos, para sundin ang kanyang kalooban, para ipagpatuloy ang misyon niya sa mundo. Sa katapusan ng Biblia, sa Apokalipsis 22, talatang 12, ay sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako, dala ko ang gantimpala, ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Ang mensahe ay talagang para sa atin. Sabihin nga sa katabi, para sa atin yan. Para sa mga lingkod ni Kristo, ang mensahe ito. Pero, etong talinhaga na ito, sa aking pagsusuri, ay ang katapusang talinhaga ni Jesus. Marami siyang talinhaga, pero ito ang pinakahuli na. The last parable of Jesus. Ito'y idiniliver niya dun sa malapit na siyang ipako sa krus. Para bagang nagpapahiwatig na at nagbibili niya dahil siya ay paalis na. Pero ito ay isa sa pinakamahirap unawain.
Para bang yung mensahe ni Doc Ronnie nung linggo, yun bang babaeng nagpahid ng langis sa paanan ni Jesus, na pagbabasahin mo sa iba't ibang ebanghelyo, parang iisa namang kwento ito. Pag binasa mo naman sa kabila, parang ibang kwento naman ito. Pero isa ang sinasabi, isa ang diwa, isang mensahe. Ganito rin itong talinhaga sa pinagkatiwalaan ng salapi. Mababasa mo dito sa Lucas 11, halos parehas ang dialogue. Iisa ang katotohanang ibinabato sa mga tao, pero parang dalawang magkakaiba. Yung mga naniniwala na ito'y magkaiba ay merong 6 na bagay na napansin. Ano po ang sabi? Yung mga taong naniniwala na itong talinhaga sa Lucas 19 at Mateo 25 ay magkaiba. Dahil sa mga sumusunod na observation. Una, yun ikang sa Lucas 19 ay kwento niya noong siya ay nasa daang Jericho papunta sa Jerusalem. Ito naman ikang Mateo 25 ay sinabi niya doon sa bundok ng mga olibo. Unang observation. Second observation, dito sa Lucas, pinagkatiwalaan sila ng pare-pareho tig-iisa. Pagdating naman sa Mateo, iba-iba. 10,000, 5,000. Iba-iba. Dito sa isa ay pare-pareho, dito sa isa ay iba-iba. Tapos, ang currency na ginamit sa ibang bersyon ng Biblia, sa Mateo ay denaryo. Sa Lucas, mina. Magkaiba naman talaga ang value noon. Sinasabi ng iba na ang denaryo, isang denaryo ay isang araw na sweldo. Isipin mo kung merong 10,000 kang denaryo, ay sweldo na ng empleyado ng gobyerno kung magsiservisyo siya sa loob ng 30 taon. Ganun kalaki yung 10,000 denaryo. Sweldo na sa buong taon mo na naninilbihan ka sa gobyerno. Sa mina naman, yung isang coin na gold, sabi nila, yan sweldo na mga 100 araw lamang. Kaya sabi nila, maaaring ito ay magkaibang talinhaga. Isa pa, iba't iba ang laki ng tinubo. Dito kasi sa isa, kung ano ang puhunan, nagdoble, hindi ba? Yung 5,000, naging, kung ano ang laki na ibinigay ng tinubo. Dito naman sa isa, iba-iba, yung isa, naging 10. Hindi ba yung isa naging 2? 100%. Pero yung isa na naging 10, ayun ay 10,000%. Sabi nila, magkaiba yan. Magkaiba yan. Ngayon, kung ito may magkapareho o kung ito may magkaiba, iisa ang diwa nito. Ito iisa lamang na mensahe na idinilay na Berneso sa dalawang magkakaibang pagkakataon, sa dalawang magkaibang audience, pero iisa ang kaniyang gustong ibato sa mga nakikinig sa kanya. Para sa atin na mga alagad ni Kristo, ano ang ibig sabihin ng occupy till I come? Tungkol sa mabuting katiwala, ano ang mabuting halimbawa na dapat nating tularan? Tungkol sa mabuting katiwala, ano ang magandang halimbawa na dapat nating tularan? Una, dapat natin tularan ang pagiging maagap. Ang sabi dito, binigyan niya ng salapi ang bawat isa. Tingin tayo sa ating teksto sa Mateo 25, verse 16. Humayo agad. Kung may ballpen kayo, guhitan agad ninyong agad. Pagkaalis ng amo, kumilos agad. Sabi ni Jesus, ipangalakal ninyo yan hanggang sa pagbabalik ko. Pagkarinig niya, pagkaalis ng amo, wala siyang sinayang na panahon. Wala siyang sinayang na pagkakataon. Parehas yung tumanggap na 5,000, yung 2,000, nangalakal agad. Maliwanag ang instruction. Ipangalakal ninyo yan hanggang sa pagbabalik ko. Alam nila na babalik ang Panginoon.
Alam nila na magsusulit sila pagbalik ng Panginoon. Alam nila yan. Kaya sila'y naging maagap dahil maliwanag sa kanila yan. At lumago nga ang kapital. Ang hindi lamang lumago ay yung hindi sumubok. Ang hindi lamang lumago ay yung hindi sumubok. Palagay ko lang ha, dahil negosyante ako, wala namang pangangalakal na palaging tubo. Kaya mauunawaan pa ng Panginoon na sabihin na wala ang pera dahil nalugi. Kaysa hindi na wala ang pera, pero wala din namang nangyari. Kaya humanga ang amo. At ang amo ay nagsabing, magaling. Magaling. Talagang magaling. Alam mo, ako'y negosyante sa aming lugar o sa mga kalapit bayan, tinitingnan ko yung mga negosyong mabilis lumago. Talagang meron silang kakaibang katangian, kasipagan na ginagawa, kaya sila'y mabilis lumago. At pinupuri ni Jesus ang mga katulad nila. Pinupuri ni Jesus dahil talaga namang yun ay kapuri-puri. Hindi ba? Dahil pararangalan ng Diyos ang mga naglingkod sa Kanya balang araw? Hindi ba dahilan yon para galingan pa natin? Amen po ba? Kung naniniwala tayo na pupurihin ni Jesus ang mabuting paglilingkod, hindi ba yun yung motivation para galingan pa natin? O sabihin sa katabi, galingan pa natin. Paghusayin pa natin. Dahil pupurihin ng Diyos ang matapat na paglilingkod. Kapag sa paglilingkod sa Panginoon, galingan natin. Huwag natin basta-bastahin. Ipakita natin ang kahusayan. Ano-ano ba ang ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon na maaari natin gamitin? Hindi ba andyan yung ating mga skills and abilities? Hindi ba nariyan ang ating mga pinag-aralan? Hindi ba nariyan ang ating mga social connections, education? Hindi ba nariyan ang ating mga karanasan na pwede nating ipaglingkod sa Panginoon? Ano ang tinanggap mo sa Diyos? Tanong ko sa iyo. Anong ang tinanggap mo sa Diyos? Ano ang kakayanang maaari mong gamitin para sa pag-unlad ng kaharian? Yan ay ibinigay para gamitin dahil isang araw, pananagutan natin kung paano yan ginamit. Dapat nating pag-isipan yan. Lahat ng nasa atin ay tinanggap natin. Sabi ni Pablo, ano ang meron kayo na hindi ninyo tinanggap? Ano ang paniniwala ni Pablo? Ano ang meron kayo na hindi ninyo tinanggap? Ano ang ibig sabihin nun? Na lahat ng meron tayo ay tinanggap lamang natin. Pero sa talinaga ng mabuting alipin, hindi naman pala yun para sa atin. Ipinahihiram lamang sa atin at ipinagagamit sa atin. Pero dapat pala yun ay sa kapakinabangan ng kaharian ng Diyos. Na ipaglilingkod ba natin sa kaharian ang mga kaloob na yon? O ini-enjoy lamang natin na parang atin? Tayo mga Kristiyano, tayo lamang ang naniniwala na ang nasa atin ay hindi atin. Amen? Naniniwala po ba tayong lahat na ang nasa atin ay hindi atin? Tinanggap lamang natin. Pwede mong pakinabangan para ka nagluto. Alam nga namang hindi mo tinikman, hindi ka kumain. Pero kadalasan yung mga nagluto, siyang tinatamad kumain. Pero pwede kang kumain. Pribilehiyo mo ang unang makatikim. Pero hindi iniluto ang handa yon para sa iyo. May pinaglaanan ang mga handang yon. Kaya anumang nasa atin ay hindi para sa atin, ngunit pwede natin gamitin sa kapakinabangan ng marami. Kaya ano ang ginawa ng lalaki? Pagtanggap niya, ginamit niya agad. Gamitin agad. Galingan natin. At nagagalak ang Diyos kapag ginagamit natin yon. Hindi ba natuwa ang Panginoon nung sa kanyang pagbabalik? Nakakatuwa pala sa Diyos yun.
Gusto mo bang bigyang kasiyahan ang Diyos sa buhay mo? Gamitin mo ang mga kaloob at pihong matutuwa siya sa kanyang pagbabalik at tatapigin ka. Very good ka talaga, bata. Okay ka talaga. Nagagalak ang Diyos doon sa mga matatapat. Alam ninyo, pera-pera ang pinag-uusapan dito para maintindihan natin eh. Kasi interesado tayo, basta pera ang pinag-uusapan eh. Kaya ginamit ni Jesus ang pera para maintindihan natin. Eh dapat naman, ang laki-laki ng tinubo, ay sabi nung, hindi naman sinabi nung alipin, Panginoon, pwede ba balato naman dyan? Laki naman ang tubo mo. Hindi tayo babahagihan ng Diyos. Pupurihin niya tayo, pero hindi niya tayo babahagihan. Sa halip, dadagdagan pa niya ang ating trabaho. Yun ang gantimpala, dadagdagan pa na niya ang ating trabaho. Eh, ang pinangangasiwaan niya eh, 10,000 denaryo lamang, eh magaling. Eh sabi, dagdagan pa yan at mamamahala yan sa 10 bayan. Namamahala yan sa 10 bayan. At ano ang sabi ng Panginoon balang araw? Yamang tapat ka sa malaking halaga, yamang tapat ka sa kakaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga, makihati ka. Ano daw ang balato natin? Makihati ka sa aking kagalakan. Okay na ba sa inyo yun? Basta mapasaya ang Diyos, okay na ba sa inyo yun? Okay na sa atin yun. Basta mapasaya natin ang Diyos sa ating paglilingkod, okay na sa atin yun. Hindi ba yun ang puso ng lahat ng paglilingkod? Ang ma-please ang Diyos, ang mapasaya ang Diyos, ang mabigyan lugod ang Diyos. At pag nalugod ang Diyos, sabi niya, hahatian ko kayo ng katuwaan ko. Kaya, dapat masaya na tayo kapag napapasaya natin ang Diyos. Iyon ang puso ng paglilingkod. Ano ang dahilan pa? Bakit tayo dapat maging maagap? Eh kasi, sayang yung pagkakataon. Sayang yung panahon. Hindi ba nanghihinayang yung amo? Kung dineposito mo sa bangko, eh yung panahon na yun ha, hindi ba ang pagtubo ng pera sa bangko ay depende naman sa tagal na inilagak mo at ginamit nila yung pera mo? Kaya ang pinanghihinayangan ng Panginoong Hesus ay yung pagkakataon at yung panahon. Eh di ba kung iisipin natin, ang sinasayang din natin ay ang ating buhay. Ang sinasayang din natin ay ang panahon at ang mga pagkakataon na hindi na magbabalik. Sayang. Kaya dapat tayo maagap dahil hindi lamang pagkakataon ng lumilipas, tayo man ay lilipas din. Tayo man ay lilipas din. Maglingkod na tayo habang may pagkakataon pa. Baka dumating na ang Panginoon. Agapan natin, sulitin natin, sumubok tayo, sumunod tayo, magtatagumpay tayo. Alam niyo yung hindi nagtagumpay, yung puro takot, natatakot po ako, yung puro dahilan, yun ang hindi nakakaranas pagpalain ng Diyos. Tingnan ninyo, iba-iba ang tinubo. Dahil iba't iba naman ang kapital na ibinigay. At sabi dito, iba't iba din naman ang kakayanan. Alam mo ang sinayang nung alipin? Hindi lamang yung kakarampot na kapital, kundi yung tiwala ng Panginoon. Hindi ba? Kaya nga siya pinagkatiwalaan, ay may tiwala sa kanya, na kahit 1,000 yun, naniniwala ang Panginoon niya na mapapalago niya yon. Magpakaliit-liit ang kaloob mo sa palagay mo. Mapapalago mo yun kung gagamitin mo. At hindi hahanapin sa iyo ng Diyos ang napangyari ng iba
dahil higit kanya nakikilala dahil siya ang nagbigay sa iyo ng kaloob na yon. Naalala ko ang mensahe ni Papa Doc noong linggo, tungkol ba dun sa babaeng nagbuhos ng pabango? Hindi ba ginagamit naman natin ang pabango'y paunti-unti? Hindi naman tayo naliligo ng pabango. Sino sa inyo ang bago pumarito ay nagligo ng pabango? Hindi man ho inililigo ang pabango. Pero ang ginawa ng babae ay binasag na nga ang lalagyan at ibinuhos, todo na yan. Manong naisip niya na, atira ko yung kalahati pag nagkita uli kami, abuhusan ko uli siya. Hindi Para sa akin yun ay paglilingkod na parang wala nang bukas. Pwede ba nating maging attitude sa ministry yun na maglilingkod tayo parang wala nang bukas? Maglilingkod na ako kay Jesus, baka bukas wala na akong pagkakataon. At nangyari nga na hindi na nabuhusan si Jesus ng pabango nung siya'y ililibing na. Dali-dali siyang ibinalot dahil lulubog ng araw. Ngayon na 3 Maria sa bugbubukang liwayway, bubuhusan na nila ng pabango si Jesus na hindi na nila naibuhos noon, pero hindi na pwedeng buhusan ng pabango si Jesus dahil ang binubuhusan lang ng pabango ay bangkay. Buhay na ako, ba't mo pa ako bubuhusan yan? Ay noon, binuhusan si Jesus. Ang sabi niya, hayaan ninyo, buhusan ako ng pabango. Inihahanda na yan para sa aking paglilibing. Kaya kung tayo maglilingkod sa Diyos, maglingkod tayo na parang wala nang bukas. Magpaawi tayo na parang ito'y katapusan na. Mag-offering tayo dahil baka bukas hindi na natin maibibigay iyon. Ano ang unang dapat nating tularan sa mabuting agapan natin? Padalwa, sipagan natin. Ipangalakal ninyo yan hanggang. Bahitan nyo hanggang. Hindi naman sinabing pag nagtubo ng kaunti, matulog na kayo. Pag nakapag-isa, nakapag-akay ng isa, tama na yan. Hindi nadulugi sa puhunan. Hindi. Huwag kayong titigil hanggang hindi ako dumadating. Ginawa ba yun ng mga aliping tapat? Ginawa yun ng mga aliping tapat. Kaya dumoble ang kanilang kapital. Kung hindi dumating ang Panginoon nila, baka bilyon na ang kapital na yun. Pero nagtubo ng malaki. Sipagan natin, maglingkod tayo hanggang wala pa pala tayong karapatang mamahinga hanggang hindi bumabalik ang Panginoon. Sa bagay, sa panahon ng paglikha, na mahinga lamang ang Diyos nung matapos niyang gawin ang lahat, saka na mahinga ang Diyos. Ganun na rin ang isipin natin. Hindi na ako doon ako sa kabila, pagdating ko mamamahinga, doon ako rest in peace. Walang pahinga hanggat wala tayo sa kabila, pero hanggat buhay tayo, may paglilingkod pa na isasagawa tayo sa Panginoon. Huwag tayong titigil. Sipagan natin. Ngayon, merong kwento si Jesus sa Lucas 17 verse 7. Lucas 17 talatang 7. Ipinaliwanag ni Jesus ang tungkol sa tungkulin ng alipin. Verse 7. Ipagpalagay nating kayo mga aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika, at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan. Ipaghanda mo ako ng hapunan. Magbihis ka. Pagkatapos magluto, magbihis ka. Silbihan mo ako. Pasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya, ang inuutos sa kanya? Gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniuutos sa inyo, sasabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Mga kapatid, mahaba ang paglilingkod. Ang paglilingkod ba natin ay kasing haba pa ng natitira nating buhay? Tatanungin ka, ang paglilingkod ba natin ay kasing haba pa ng natitira nating buhay?
Pero paalaala, talagang ang paglilingkod ay habang buhay, bawal ang umayaw. Hindi pwedeng umayaw. Dahil ang bilin, ang mandato, hanggang sa pagbabalik ko. Mapahinga na, maupula ng kaunti, tuloy na naman. Dito ay ipinapahiwatig. Pagod na ang alipin galing sa bukid, hindi ba? Dapat magpahinga na. Pero hindi daw ganon, sabi ng Panginoon. Maghanda ka ng hapunan. At kapag nakaluto, magbihis ka. At habang ako'y kumakain, pagsilbihan mo ako. Sa ministry, kahit tayo'y pagod at abala, dapat handa pa rin tayong pag-utusan. Amen? Sa ministry, kahit tayo pagod at abala, handa pa rin dapat tayong pag-utusan. At kahit katatapos lamang ng isa at may kailangan pang gawin, huwag tayong magrereklamo. Basta para sa Panginoon, gawa lamang tayo ng gawa at bawal ang magreklamo. Isipin mo yun, sunod-sunod ang inaasahan. Pero hindi ka pwedeng magreklamo. Sino ba ang pagod? Yung galing sa bukid? O yung amo na nasa bahay lamang? Dapat sana, sinabi ng Panginoon, abay pagod ka na pala, Saira, magluto ka, pakaluto mo, tayo sabay nang kumain. Hindi ganun eh. Huwag kang kakain. Ipagluto mo ako. At kahit gutom ka, hindi, gutom ako ang kakain. At walang magrereklamo. Pagod, gutom, pero pwede pang maglingkod. Ay, sasabihin mo, sobra naman yan. Ayoko na maglingkod sa Diyos kung ganyan. Katatapos lang, walang pahinga, uutusan agad, may inaasahan agad. Sa paglilingkod sa Diyos, sipagan natin, at huwag tayo magrereklamo. At huwag tayong mag-antay na tayo'y pasasalamatan. Sabi ng kwento ni Jesus, pasasalamatan. Sasabihin ba ng Panginoon, maraming salamat. Saan kayo nakakita sa Biblia na may pinasalamatan ang Diyos? Saan ninyo makikita sa Biblia na may pinasalamatan ng Diyos? May pupurihin ng Diyos, pero walang pasasalamatan ng Diyos. Hindi man sinabi ng Diyos kay Moises, Moises, thank you. Elias, thank you. Pedro, thank you. Ang Diyos hindi naga-thank you. Sapagkat ang lahat ng pasasalamat ay para sa Kanya. Kaya kung tayo naglilingkod sa Diyos, huwag tayong mag-antay ng pasasalamat. Pupurihin tayo ng Diyos, pero hindi tayo pasasalamatan ng Diyos. Ang attitude ay, kami mga alipin lamang, ginawa lamang namin ang aming tungkulin. Amen? Nung kami kabataan pa, pag may ina-check, sinasabi namin, attitude check, praise the Lord. I-check natin ang mga attitude natin. Attitude check. Lalakasan ninyo, praise the Lord. Attitude check. Praise the Lord. Ang Diyos ay hindi magpapasalamat sa atin. Mali ang paglilingkod natin kung nag-aantay tayo na pagkatapos natin mag-mission sa Rasay. Oy, mga thank you. Ang pastor ninyo naga-thank you. Pero ang Diyos hindi naga-thank you. Tayo mga aliping walang kabuluhan, ginagawa lamang natin ang ating tungkulin. At huwag tayong manghihimagod. Patatlo. Ano nga yung sinabi ko kanina? Agapan natin, sipagan natin, talinuhan natin, galingan natin. Sabi doon sa, yung binigyan ng kapital na 10, na naging 20, ay talagang, kahit sa ang standard ng negosyo, talagang napakagaling yun. Kung narito lamang yung mama na yun, i-interview natin. At pag nakita natin sekreto niya, yayaman din tayo. Pero hindi siya yumaman eh. Ang yumaman yung amo niya. Napalago niya ng 100%.
Yung sa Lucas, yung isa naging 10, 10,000%. Kung meron tayong ganung kakayanan, milyonaryo na tayo lahat sa loob ng 10 taon. Kung kaya natin palaguin ang nasa atin ng 10,000% sa tuwina, wala nang maghihirap sa CLJC. Talagang magaling. Sino mang makapagpapalago ng gayong katiwala ay talagang magaling. Ngayon, paano ba natin susukatin ang pagiging magaling? Tayo ay fascinated sa mga ministry na lumalago ng libo-libo. Ako ay curious, bakit nila nagagawa yon? Ano ang ginagawa nila na hindi namin ginagawa? Bakit sila ay mabisa sa kanilang ginagawa? Yung pastor na may 50 miyembro at sa kanyang pagkatapatan, nagawa niyang 100, magaling ba yon? Yung may miyembrong 100, and then pakalipas ng kanyang matapat na paglilingkod, ay naging 200, magaling ba yon? Yung may 100 miyembro, ngunit sa kanyang katapatan ay naging 1,000 ang kanyang miyembro, magaling ba yon? Parang hindi kayo kumbinsidong yun ay magaling. Yun ay exceptional. Parang gusto nating kunin ang sikreto nung mga nagpangyari ng malaki sa kaharian ng Diyos. Iginagalang natin sila. Minsan ay tayo may banal na pagkainggit na sana nararanasan nila, nararanasan din namin. Dahil mas malaki ang kontribusyon nila sa paghahari ng Diyos. Ngayon, hindi ko sasabihin, may ibubuga ka pa ba na parang ang lahat ay pagsisikap ng tao? Hindi ko sasabihin yon. Sabihin mo sa katabi mo, hindi sabihin ni Pastor yon. Hindi tayo tatanungin ni Pastor Manny kung may ibubuga pa ba tayo. Ang itatanong ni Pastor Manny ngayong umaga, may iuunlad pa ba tayo? May igagaling pa ba tayo sa ating mga paglilingkod sa kaharian ng Diyos? Hindi tayo nagkukumpara. Sapagkat wala namang point ang pagkukumpara. Siyempre, 10,000 ang kanya Mas malaki ang inaasahan sa kanya. 5,000 ang sa kanya. 1,000 lang ang sa kanya. Hindi natin sila pwedeng pagkumparahin. Ngunit sila ay mabisa sa kakayanan at kaloob na ipinagkatiwala ng Diyos. Sige nga, sabihin mo, ako'y mabisa sa kakayanan at kaloob ng Diyos sa akin. Kaya ang resulta hindi magiging pare-pareho. Dahil ang sabi dito sa Mateo, binigyan sila ayon sa kanya-kanyang kakayanan. Ibinagay ni Jesus ang kaloob kung ano lamang ang ating kaya. Pero tayo'y maganagana sa kakayanang ibinigay ng Diyos kung tayo magiging tapat, masipag, maagap, matalino. Amen? Talagang napakaganda sa pinagkalooban ng 10,000, parang ang potensyal na lumago ay walang limitasyon. Ang pagiging mabisa natin ay ayon lamang sa kakayanang ibinigay ng Diyos at doon lamang tayo susukatin at yun lamang ang kanyang aasahan. Ang tanong, may ihuhusay pa ba tayo? Ang ating mga manunugtog ba ay may igagaling pa? Ang ating mga teacher, mayroon pa bang ihuhusay? Ang mga Sunday school teacher, mayroon pa ba tayong iuunlad? Mga preacher, mayroon pa ba tayong iuunlad? Sabihin natin, meron! Meron. Pwede pa akong humusay, pwede pa akong gumaling. Dahil gusto kong maparangalan ng Diyos sa lahat ng mga bagay na ipinagkatiwala niya sa akin. Sa mga lingkod ng Diyos, isipin natin na palaging may lugar para umunlad. At hindi mo masasabi na hanggang doon ka lang hanggat hindi mo sinusubukan. Para sa kaluguran ng ating Diyos, may lugar sa pag-unlad. May lugar sa pagkatuto. Kapag ang hangarin natin bigyan lugod ang Diyos sa ating paglilingkod, bibigyan tayo ng Diyos ng
kakayanang paghusayin pa yon para sa Kanya. Ewan ko kung na salubong na ninyo sa Biblia, yung salitang, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi. Ako'y naniniwala na pupurihin tayo ng Diyos sa pakinig ng lahat. Maririnig natin ang papuri ng Diyos at sasabihin niya, magaling, well done, good and faithful servant, sa pakinig ng lahat. Yun ang greatest compliment, mga kapatid. Yung marinig natin sa bibig mismo ng ating tagapagligtas na tayo'y tapat, na tayo'y gumawa ng ating tungkulin ayon sa inaasahan niya sa atin. Ngunit, lalo tayong magiging magaling kung ina-multiply natin ang ating sarili sa buhay ng iba. Tayo lalong magaling kapag ina-multiply natin ang ating sarili sa buhay ng iba. Sa English, multiply yourselves in the lives of others. Kung nakaproduce ka ng kasing galing mo at mas magaling pa sa iyo, dakila ka sa kaharian ng Diyos. Panghuli, dapat natin tularan yung pagiging mabuti at tapat. Mabuti dahil wala namang nakatingin, umalis na, walang nangangasiwa, pero kahit malayo, pag wala ang pusa, ano ang ginagawa ng daga? Hindi ganon. Yun ay mga hindi tapat na alipin, pero ang mga tapat na alipin ay matapat at masipag at lalong sinisipagan dahil wala ang amo. Ginalingan nila, sinipagan nila, pinaghusay nila dahil wala ang amo. Tapat. Ang katapatan, napatunayan doon sa naging resulta. Hindi ba? Anong ipresenta yung 10,000 yung naging 20,000? Sabi ng amo, magaling ka. Ano ang nagpatunay na magaling ka? Natapat ka? Yung resulta. Ang Diyos pala may pakialam din sa resulta. Akala natin kung ano na laang. Pero ang Diyos ay may pakialam kung ano ang magiging resulta ng ating ginagawa. Kasi, hindi lamang lumago ang kanyang kakayanan, lumago ang kanyang pagkatao. Lumago ang kanyang pagkatao. Lalong tumingkad ang kanyang katapatan sa harap ng Diyos. Ang laki ng tubo, ang laki ng pinangyari, mabuti at tapat. Paano natin i-define yung mabuti at tapat? Sa aking definition, ang mabuti at tapat na lingkod ng Diyos ay tumutukoy sa mga tao na consistent sa pagtupad ng kanilang tungkulin, na may di nagbabagong kasipagan at katapatan. Consistent siya na may di nagbabagong katapatan at kasipagan. Constantly fulfill their responsibilities and duties with diligence and loyalty. Napalago nila ang kayamanan ng amo habang ang amo'y nasa malayo. Kaya sila'y pinuri sa kanyang pagbabalik. Merong moral excellence, merong moral dedication. Kaya karapat-dapat doon sa papuri, well done, magaling ka. Magaling ang pagkakagawa mo, magaling ang pagkagamit mo ng aking pera, magaling ang pangmamahala mo sa aking kayamanan. Tapat na alipin. Isipin ninyo, ang sabi niya sa isang bahagi ng kasulatan, at mamamahala ka sa 10 bayan. Isipin ninyo, alipin ang katatayuan, panggobernador ang kakayanan. Meron pa sa ating ganon? Alipin ang katatayuan, pero panggobernador ang kakayanan. Padamihin ng Diyos sa atin yung panggobernador ang kakayanan, pampresidente ang kakayanan, pang-mayor ang kakayanan, hindi lamang pambarangay tanod. Ako'y humanga.
alipin ang katatayuan, pero panggobernador ang kakayanan. Si Jesus ang nagsabi niyan. Napatunayan ko na siya'y tapat. Mamamahala siya sa 10 bayan. Ano pa ang 10 bayan? Bilangan natin mula sa Kalapan. Kaya sabi ko, alipin ang katatayuan, panggobernador ang kakayanan. O sabihin sa katabi, galingan mo. Hindi ba napakalaking promotion yon? Sino sa inyo ang gustong i-promote ng Diyos sa panahong ito? Hindi ba mayroong 4 na katangian ang kainahanap ng Diyos para i-promote niya tayo sa buhay na ito? Sa ministry, sa negosyo, anumang pamamahala, ipopromote tayo ng Diyos. Kung idadagdag natin ang 4 na mahalagang katangiang halimbawang iniwan ng mabuting alipin. Maging maagap, maging masipag, maging matalino, at maging mabuti at tapat. 4 na katangian. Kung gusto nating i-promote ng Diyos sa buhay, i-acquire natin ang 4 na mahalagang katangian yan. At kasasamahan tayo ng Diyos. Sana i-promote ng Diyos ang marami CLJC. Hindi tayo kakapusin ng mabubuting pinuno. At dapat makita ng Diyos sa atin yan. Sa aking pagtatapos. Sa verse 24, lumapit naman ang tumanggap ng 1,000. Sa ibang salin, salaping ginto. At sinabi, alam ko pong kayo'y mahigpit. Pinipitas ninyo ang bunga ng hindi nyo itinanim. At inaani ang hindi ninyo ihasik. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Ito na po ang inyong salapi. Sumagot ang Panginoon, masama at tamad na alipin. Alam mo palang, pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinanim at inaani ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo man lang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano'y may tinubo sana ito. Kahit paano'y may tinubo sana ito. Marahil ay nag-iisip ang iba, paano namang naging masama ang alipin na yon? Ay wala namang ginawang masama. Paano siya naging masama? Ay wala naman siyang ginawang masama. Siya ay naging masama dahil wala siyang ginawa. Ang sabi ni Jesus, ipangalakal ninyo yan. At sinuway niya yung utos na yon. Kaya sinabi ni Jesus, ikaw ay masama. Hindi ka marunong sumunod. Sinabi ng ipangaral ang ebanghelyo, hindi ka nangaral. Sinabi ng gumawa ng alagad, hindi ka gumawa ng alagad. Kaya masama ka. At tamad ka. Aray. Nayanig ko ba ang inyong mga tutuli? O para wala kayo narinig? Sabi ni Jesus, tamad. Masama kang alipin. Dahil hindi mo ako sinunod. At wala kang ginawa sa mga bagay na marami palang mga tao ay nagiging masama kahit wala silang ginagawa. Pag hindi nila ginagawa, ang mga bagay na dapat sana'y kanilang ginagawa. Ibinagkaloob ang buhay at kakayanan. Pero ibinaon lamang kasi gusto niya ay safe, gusto niya ay ligtas yung pera. Ay ligtas nga, abaong ko. Ay hindi man nanakaw yan, nakulana ka. Ligtas nga yung pera, pero hindi naman ginamit. Ligtas pero hindi pinakinabangan. Hindi ba maraming mga Kristiyano yung ganyan din? Ligtas pero hindi napapakinabangan. Ligtas pero hindi ba? Ligtas pero hindi nagagamit. Ligtas pero hindi napapakinabangan. Kaya sa huli, sinabi ni Jesus, yan ay aliping walang kabuluhan. Ligtas pero hindi napapakinabangan. Mga kapatid, paalala ba sa bawat isa sa atin yan? Mga kapatid sa labas, naririnig ba ninyo ang aking tinig na hindi tayo dapat masaya na tayo ligtas, pero hindi tayo napapakinabangan ng katulad natin na sa laping gintong ibinaon lamang sa lupa at nanatiling nag-iisa. Sabi ni Jesus, tayo parang binhi, kailangang mahulog sa lupa kasi pag hindi siya mabubulok, ay siya'y mananatiling nag-iisa. Pero kapag siya ay inihasik,
at ginamit na binhi, siya magbubunga ng sagana. Hindi man lamang nakibahagi sa kaharian ng Diyos. Sabi ni Jesus, hindi baga ikaw ay nahuli rin sa iyong sariling bibig? Dahil sinabi mo na natatakot ka sa akin, pero dahil hindi mo ginawa ang iniuutos ko, nagpapakita yon na hindi ka talaga natatakot sa akin. Dahil kung natatakot ka sa akin, dapat ay may ginawa ka habang wala ako. Mga Kristiyano at mga kapatid sa CLJC, ano ang mga bagay na nasasayang lamang sa ating buhay o nawawaldas dahil hindi natin ginagamit? Sayang ang mga kaloob, sayang ang galing, sayang ang mga talento, sayang ang buhay. Huwag tayong gumaya sa masamang alipin na ito na magaling lamang magdahilan. Magaling lamang magdahilan. Kaya siya ay pinagalitan. Hindi ko alam, meron bang parang pagligtas tayo, parang okay na lahat. Pero paano mong ipaliliwanag ito na may lingkod ng Diyos na pagagalitan pagdating doon? Ito ang sasabihin ko. Yung ganung ugali ay nakakagalit sa Diyos. Kanina sabi ko, may mga ugaling nakakatuwa sa Diyos. Hindi ba natuwa ang Diyos? Purin-purin niya yung isa. Pero yung may ganitong ugali, na iwinawalda sa mga kaloob, ito'y ugaling kinagagalitan ng Diyos. Kaya siya sinabihang, ikay masama, ikay tamad. Ngayon, hindi ba sinabi ko kanina na tayo pupurihin sa harapan ng lahat? Hindi ba naman lubang nakakahiya na kung tayo'y i-rebuke ni Jesus sa pakinig din ng lahat? Dahil hindi tayo marunong sumunod. Ngayon, yan ay bad news. Pero ang good news ay, may panahon pa naman at pwede pa naman akong bumawi. Hindi ba good news yun? Sabihin natin, pwede pa naman akong bumawi. Pwede ko pa namang sipagan. Pwede ko pa namang galingan. Di ba yun ay good news? Na kung nawaldas na ang nakaraan, meron pa namang kasalukuyan. Alam ninyo kaya tayo buhay sa araw na ito ay dahil binibigyan pa tayo ng Diyos ng pagkakataon na pagbutihin ang ating paglilingkod at tanggapin ang papuri ng Diyos balang araw. Sa huli, ang pinakamalaking ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ay ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo. Ang kayamanan ng Iglesia ay ang Ebanghelyo. Ngunit, sinasarili lamang ba natin itong Ebanghelyo na ito? Hindi ba tayo hahayo para ibahagi ito sa iba? Kung tayo naniniwala na taglay natin ang dalisay na Ebanghelyo at ito ipinagkatiwala sa atin, naglagay ito sa atin sa isang malaking pananagutan na gawin ang lahat ng ating makakaya para ito ay ibahagi sa iba. Amen po.